Sa amin ang inyong sumbong, laging may aksyong katapat. Lahat ng reklamo at pagbubunyag, siguradong bibigyan ng solusyon. Dalito ang responde, mata ng mamamayan. Expose, sunod-sunod na kaso ng animal cruelty, ating susuriin. Exclusive, 2 taong gulang na sanggol na na-diagnose ng isang birth defect na hydranencephaly, ating nirespondihan. Hindi naman ginusto ni Kobe na maging ganito siya. Kaya kung pwede magsalita kayo ng wag lang laitin. At sa ating e-responder, grupo na kumakalinga at nagtuturo sa mga batang may espesyal na pangangailangan, ating kilalanin. Nasa sinapupunan pa lamang ni Karen ang kanyang anak na si Kobe, ay alam na niyang may kakaiba itong kalagayan. Kaya pursigido silang mag-asawa na maghanap buhay para maging maayos ang kondisyon ng kanilang anak. At ang kanilang sitwasyon, agad po nating nirespondihan. Ito ang 2 taong gulang na si Kobe. Ang kanyang ulo mas malaki sa pangkaraniwan. Dahil si Kobe, na-diagnose na may hydranencephaly. Ang hydranencephaly ay isang bihirang kondisyon kung saan ang mga cerebral hemisphere ng utak ay wala at pinapalitan ng mga sac na puno ng cerebrospinal fluid. Since 7 months siya sa tiyan ko, nalaman namin na may tubig na yung ulo niya. Nakita sa ultrasound. Yung brain niya ay nabalot na po ng tubig na parang jelly. Sa 1,000,000 po na bata, isa lang yung lumalabas na may hydranencephaly. Ang kondisyon ni Kobe nagiging dahilan ng mga seizures sa kanyang paglaki na humahantong sa pagkakaroon niya ng epilepsy. Isa rin sa naapektuhan ng kanyang sakit ang kanyang mga mata. Batay sa mga pagsusuring sinagawa kay Kobe, hindi siya nakakakita. Nagkaroon din siya ng cerebral palsy dahil dito apektado ang kanyang kakayahan na gumalaw o kumilos. After ng birthday niya, binalik ko siya sa ospital. Sabi ko, tapos na rin yung birthday niya, pwede na siguro siyang operahan, doc. Nagporsige na ako na operahan siya. Kasi na siya seizure siya ng seizure. Tapos iyak ng iyak ka, pati kami hindi din makatulog. Kaya naman naging mahirap para sa kanila ang pag-aalaga kay Kobe, lalo na nung ito ay sanggol pa lamang. Normal yung head size niya. Pero ang problema lang sa kanya, iyakin na siya. Simula nung baby pa talaga. Iyak siya ng iyak. Kahit na kunting lang iyak, hindi kami makatulog. Puyat kami. Tapos nung sabi ng doktor sa amin, after 3 days pa lang siya, inano na ng doktor na ipa-CT scan siya. Ngayon, sinabihan ako ng doktor na hindi siya abutan ng 1-year-old. Kaya yung ginawa namin, hindi na namin tinuloy yung opera niya. Kasi yun sabi ng doktor, kinabahan na kami nun. Bagamat tumigil na ang paglaki ng ulo ni Kobe, matapos ang operasyon nito, patuloy ang mga ginagawang therapy sa kanya para maigalaw niya ang kanyang katawan. Nung naoperahan siya, sarap na ng tulog niya hanggang ngayon. Tsaka yung head size niya, nung naoperahan, hindi pa siya naoperahan, 59.
Ngayon, awa ng Diyos, 54 na lang. Kaya gusto namin makalakad din siya. Kaya pinupursige namin linggo-linggo na mag-therapy siya. Malaki na po yung improvement niya. Nagte-therapy siya. Nagagalaw niya ng katawan niya. Dati ganyan lang siya. Ngayon, ganun na siya. Pati yung paa niya. Kaya hindi na siya tinitigasan na ganyan. Ganyan na siya. Tapos yung ulo niya, pag nawit na siya sa kabila, ilipat niya sa kabila. Siya mismo, ilipat niya sa kabila. Ganyan. Kaya niya naman. Kaya niya na. Hindi tulad dati na iiyak na lang siya pag sobrang ngawit. Iyak siya ng iyak. Alam mo na yon, ililipat mo na sa kabila. At tulad ng ibang magulang, si Karen at ang kanyang asawa, nagsusumika para matustusan ang mga kinakailangang gastusin para kay Kobe. Yung mga pangangailangan din ni Kobe, pinagtutulungan lang din namin ng papa niya. Papa niya lang kasi may trabaho. Ako, ginagawa ko rin, gumagawad na ko ng paraan. Sumasali ako sa mga charity. Hindi naman namin kini-question na ba't nangyari sa amin. Tinanggap namin ng buo. Kasi alam namin na blessing din. Blessing din. At batay sa kanyang liham sa programa, gusto niyang manawagan para matulungan ang kanyang anak sa mga gamot nito. Yung inilalapit ko po sa programa, kasi sobrang mahal po ng gatas niya. Yun po yung nilalapit ko gatas niya, maintenance niya po sa mata niya, na gamot, at saka yung iniinom niya po na maintenance. May pinapatak po kasi na sodium 4 times a day. Maliit lang po yung isang bote. May higit na sa 300 plus yung isang bote, 4 times a day yung patak. Pero ang mas malalim ng dahilan upang magparesponde ay mabigyan ng kaalaman ng iba sa sitwasyon na mga tulad niyang may inaalaga ang warrior. Ang hirap po. Tapos minsan may nilalait ng mga tao. Sinasabihan na, ay, ba't malaki yung ulo ng bata? Ito, ganyan. Minsan sinasagot ko, hindi naman ginusto ng bata. Hindi naman ginusto ni Kobe na maging ganito siya. Kaya kung pwede magsalita kayo ng wag lang laitin si Kobe. Masakit po sa amin. Na, kasi nakikita namin na yung kasabayan niyang bata, lumalaki. Na tumatakbo na, naglalaro ng normal. Tapos siya nakahiga lang. Mahirap po. Sana makalakad siya. Kahit na ganyan yung ulo niya, basta makalakad lang siya. Masaya na kami. Hindi kami nawala ng pag-asa. Kasi inaano naman ng doktor, lagi kaming nagpapa-check up sa kanya. Inaano naman ako ng doktor na, ma'am, gawin mo to, ganito, ganyan. Saka huwag niyong pabayaan. Lagi niyo i-therapy, walang absent sa therapy para maabot natin yung goal na makalakad siya, makahawak siya ng daddy niya, mag-isa. Yun pong, nagsusumikap din kami. Ma-therapy siya. Masaya kami. Kasi dati hindi namin siya nakakausap nung hindi pa siya na-therapy, tsaka na-operahan. Ngayon po, nalaro na namin siya. Yung as in, halakhak na yung tawa niya. Dating ngiti lang. Ngayon, halakhak na talaga. Para matulungan si Karen sa ilang pangangailangan niya para kay Kobe, bumili ang programa ng gatas, gamot at maging vitamins para sa kanya. Maging ang kinakailangan niyang pampatak sa mata at gamot sa kanyang balat, sinagot na rin natin. Thank you. Opo, di ba sa balat niya, Nay? Opo. Sobrang laking tulong na po ito, ma'am, kay Kobe. Mabawasan din yung kunti yung gastos namin sa isang buwan. Malaking tulong na po ito. Ako po ulit si Karen Lee 14, nanay po ni Kobe Alipaw. Sa lahat po ng may mga mabuting puso po na kayang tumulong po sa kalagayan ni Kobe. Humihingi pa ako ng tulong, pandagdag po sa mga needs ni Kobe po, kahit panggatas niya lang po kasi sobrang mahal. Pwede po kayong magpadala po sa akin through GCash po, Sir 939
093958-43049. Currently 14 po yung GCash name po. Salamat din po sa Net25, Responde, Mata ng Mamamayan, sa tulong na binigay niyo po kay Kobe. Malaking tulong na po ito sa amin. Maraming salamat po. God bless. Marami na ang nakilala nating mga magulang na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga anak na may iniindang sakit. At halos lahat sila, kahit walang-wala man, hindi sumusuko para masuportahan ang pangangailangan ng kanilang mga warrior. Ano mang may babahagi ng programa o sino mang may mabubuting puso na makakaalam ng kanilang mga pinagdaraanan, tiyak na malaking bagay para magtuloy-tuloy ang kanilang pakipaglaban sa mga hamon ng kanilang karamdaman. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sunod-sunod na naging balita tungkol po sa hindi magandang pagtrato sa mga alagang hayop. Tulad na lamang ng mga pusa na kinain na ang kapwa nila pusa dahil po sa matinding pagkagutom sa Barangay Pound area sa Dasmariñas, Cavite. Maging ang nangyaring pagpatay sa asong si Kilwa. Ang mga ganitong insidente, sino ba dapat managot? Yan ang ating inimbestigahan. Naalarma ang bansa sa sunod-sunod na kaso ng animal cruelty sa Pilipinas kamakailan. Una na riyan ang nag-viral na video ni Yvette Mayo kung saan nagulantang siya ang personal niyang makita mga pusa na kinakain ng kapwa nila pusa sa Animal Pound ng kanilang barangay. Ito ay araw ng March 17, umaga. Ako'y pinunta ng isang neighbor na naghahanap ng pusa. Nawawala yung pusa niya for 2 weeks na. Ang sabi ko, nanguhuli dito noon. Punta natin, gusto mo. So nagpunta kami. Pinapasok naman kami ng guard, Nagpunta kami doon sa farm. Andun bumungad kaagad yung cage ng mga pusa. Nakita ko nga doon unang-una talaga yung nakita nating mga patay, 3 patay to. At yung isa ay sobrang butot balat na talaga, kinain na ng mga kasamahan nila. Pero todo tanggi naman ang mga taga-barangay at sinabing hindi nila pinababayaan ang mga pusa sa nasabing Animal Pound. Lahat po sila pare-parehong sinasabi na pinapakain everyday. Hindi na po ako nakatiis, pinakita ko na nga po yung video. At saka yung picture, hindi po sila makapaniwala na ganun po ang nangyari. Pipilitan pa rin nila na everyday, pinapakain nga daw talaga nila. Sabi ko, kung everyday nyo pinapakain, hindi mangyayari ito. Nagpa-assist ako, pumunta kami doon, nagpapakain na ako, naglinis na kami. Nilalabas ko na yung mga pusang patay, nilibing po ng mga tanod at naglagay kami ng maraming tubig. Bumalik po ulit naman kami ngayon sa barangay para kausapin ko si Kapitan. Doon nga po sa nag-usap na nga kami ng Kapitan, hindi nga po siya kumikibo.
doon sa sinasabi ko pa, parang wala po siyang naririnig, ano, doon sa sinasabi ko. Marami na siyang tinuturo. Sabi ko din, responsibilidad pa rin po ninyo na tutukan ito kasi may buhay po ang mga pusa. Hindi po basta-basta na kumuha kayo po ng pusa at aso sa kalsada, tapos doon po igugutumin at mamamatay. Sabi ko, stop nyo muna po, Kapitan, ng paghuli at ayusin nyo muna po ito. At kukunin ko po yung mga pusa bukas po ng umaga or tanghali. Antayin nyo lang po ako. Ngunit pagbalik nila sa naturang lugar, kinabukasan, wala na ang mga pusa. Pagdating nga po namin doon, kasama po si Kapitan, wala na po yung mga pusa. Pinakawalan po niya, ano. At doon po kami gulat na gulat, umiyak po talaga ako. Kasi may mga sineparate po ako doong 2 pusa na talagang hirap huminga. Ang sabi po niya sa amin ni Ma'am Rina, ipapahuli daw po niya ang mga pusa. Nag-alok pa nga po si Ma'am Rina na, now na, pwede na naming huliin. May madala kaming panghuli at mga pagkain. Saan niyo po ba pinakawalan? Doon po natin na huliin po. Ang sabi po ni Kapitan, bukas na lang daw sila na manghuli. March 17 din na mangyari ang kaawa-awang pagkamatay ng Golden Retriever na si Kilua sa Camarines Sur. Si Kilua ay pinatay at isinako pa ng isang Anthony Solares, kapitbahay ng fur mommy nito na si Vina Rachel. Paliwanag ni Solares, muntikan umano siyang kagatin ni Kilua, maging ang kanyang anak, kaya naman hinabol niya ito at napatay. Hindi naman matanggap ni Vina ang paliwanag ni Solares kaya't sinusulong niya ang pagsasampa ng kaso rito. Umulan naman ang pagkikiramay mula sa iba't ibang social media platforms para kay Kilua at mariing kinundina ang nangyari sa aso. Maging ang Senado ay umabot ang karumal-dumal na pagpatay nito kay Kilua. Ito nagtulak kay Senadora Grace Poe para imungkahi na repasuhin ang umiiral na Animal Welfare Act sa bansa. Mr. President, paano ba nating dapat tratuhin ang mga hayop? Livestock, as mentioned, is often been trumpeted as 1 billion a day in the street. But the problem with highlighting the bottom line is that it can be a built-in excuse to treat without ethics the animals that are crucial for survival. Occupying the top of the food chain does not give us the license to handle animals with barbarity. Ay naman sa Animal Kingdom Foundation, mahalaga na pinapahalagahan pa rin ang kapakanan ng mga hayop kahit ito ay nasa isang animal pound. Ang kailangan po talaga ng any animal na nasa loob ng isang pound, dapat sila po ay may tamang pagkain, may tubig, dapat po malinis ang kanilang mga bahay. Kasi po, napaka-importante po na ang mga animals po na nasa isang pound, dapat po maimportante pa rin na focus po natin yung kanilang welfare. Regardless po ito ay isang barangay, ito ay isang city, basta po meron tayong enclosure or meron tayong lugar kung saan meron tayong mga animals na under ng care ng grupo na ito or ng city na ito, dapat pong bigyan ng welfare, ng focus ang welfare ng animals. Ayon pa kay Isay, matinding pagkagutom umano ang dahilan kung bakit kinain na ng mga pusa ang kapwa nila. So ang mga animals po kasi na-overcome din sila ng instinct because of course their instinct is to survive. Ang instinct nila, fight, tumakas, or fight to survive. Dahil wala silang mapagkuhaan ng kanilang kakainin. I guess wala rin silang, water, or sustenance. Definitely, kung ano po yung available, normally, they will not do this. Pero dahil instinct at kailangan ng kanilang katawan ng sustenance, ito na yung kanilang naging action. Kasamang responde, nagtungong Animal Kingdom Foundation sa tanggapan ng Barangay San Jose upang makausap ang kanilang kapitan. Ngunit pagdating namin doon ay wala na umano ang kapitan at may meeting umano sa labas. Gayunpaman, sinamahan nila kami sa lugar na kinaroroonan ng ipinasarang pound para mag-inspeksyon. At matapos sa pag-iikot, ito ang napansin ni Isay sa lugar. So ngayon po na pumunta po tayo dito sa pound ng barangay. Ate pong manunotice na hindi po talaga sapat ang facility para sa ganitong klase ng pound. Sa ating pong pound, dapat po talaga may sapat na tubig, pagkain at dapat po malinis. And dapat po meron silang sapat na space sa kung ilan man po ang number ng mga dogs or cats na nandoon sa loob ng ating facility and
We can see po no, na maliit lang po yung ating facility. Definitely po would not have enough space for all of those animals. Very concerning na ganun po yung nangyari. Ang masasabi ko po, no, I will not put any word on anybody's mouth. Pero ang isang facility po ng isang animal, yan man po ay pound o shelter, dapat po merong sapat at tamang facility. Hindi po tayo basta-basta pumupunta lamang or gumagawa ng isang pasilidad para sa mga animals na hindi po mabibigay yung kanilang mga pangangailangan. Definitely, meron po tayong dapat pag-isipan, dapat tayong mag-observe at kailangan po natin ng pagbabago para sa ating mga animals, sa ating mga pound. Nakipagpulong rin ang Animal Kingdom Foundation sa City Veterinary Office ng Dasmariñas, Cavite upang alamin ang aksyon ng kanilang tanggapan sa naging viral na video sa pound ng Barangay San Jose. Nagulat po ako dahil wala po akong idea na meron cat pounds doon. Pero when I went there, nakausap ko nga si Cap Jeff. Ginawa po niya yon through a barangay resolution. Advice ko lang sa kanya ay i-coordinate po sa veterinary office yung operations niya. Yung pong impounding, barangays were in Dasmariñas, Cavite were asked to help us, no. So sa bisa po ng isang resolution, they were allowed to do dog catching, and then they are supposed to turn over po yung dogs nila. Ang aming unang binibigyan ng focus ngayon ay yung mga dogs. Kasi po we are trying to address yung to control rabies. Ang unang-una po namin ginawa, knowing that situation, was to ask them to stop yung impounding operations nila immediately, no. Upon a teleconference with our Mayor Jenny Barsaga, kasama po yung aming Liga President, in-instructionan po niya agad verbally to stop all barangays impounding operations. Kinundi na rin niya ang ginawang pagpapalaya sa mga pusang nahuli ng barangay. Dapat po sinurrender na lang sa amin o inform us, no? Kasi po hindi po dapat pinakakawalan ganon dahil the primary reason why you are capturing nga po itong mga strays para po i-prevent nga po yung spread ng disease, no. Sa tulong din niya, we tried to retrieve po yung mga cats na pinakawalan po niya. Sa ngayon, ay pinag-aaralan nilang mabuti para maisaayos ang problemang ito sa kanilang lungsod. Kailangan po natin magkaroon ng re-education and then seminars, no, dito sa ating mga health workers sa barangay. Sila po kasi ang nagiging in charge niyan. And then later on, of course we will have to ask them to comply with all necessary documents. Isa dyan doon yung BAI certification. Ayon sa Section 6 ng Animal Welfare Act of 1998, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaltrato at pagpapabaya sa mga hayop, lalo na ang pagpatay sa mga ito. At sa bisa ng Republic Act 10631, kung saan inamyendahan ang ilang seksyon ng Animal Welfare Act, mas pinabigat pa ang kasong ipapataw sa sinumang mapapatunayang nagmaltrato o nagpabaya sa mga hayop, kung saan maaari silang makulong na 1 taon at 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmumultahin pa ng hindi hihigit sa 100,000 piso kapag ang hayop na minaltrato ay namatay. At kamakailan lamang, binatikos din ang content ng 2 vloggers na may Facebook page na Farm Boy mula sa Pulumulok, South Cotabato, kung saan kinuha nila ang mga tarsier na nasa puno. Sa nasabing video ay pinagtatawanan pa nila ang 2 tarsier na kanilang nakuha at pilit na pinapangiti. At batay sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga tarsier ay madaling ma-stress kung saan maaari nilang iumpog ang kanilang mga ulo sa anumang bagay na siya nilang ikamatay. Depensa ng dalawa
Nire-rescue lamang umano nila ang mga nasabing tarsier dahil muntik na nila itong tamaan habang naglilinis sila sa lugar. Agad naman umano nila itong pinakawalan sa mas ligtas na lugar. At matapos magsagawa ng investigasyon, sinampahan na rin sila ng kasong kriminal ng Department of Environment and Natural Resources, SOCSARGEN, nitong Huwebes dahil sa pagmamaltrato sa Philippine tarsier na itinuturing na other threatened species o nanganganib ng maubos. Ito'y dahil sa kanilang paglabag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Act of 2001. Pinalalahanan din ng DNR na huwag gayahin ang ginawa ng dalawang vloggers at sa halip ay tulungan na lamang ang DNR sa pagprotekta sa mga hayop at sa kapaligiran. Anumang uri ng hayop ay dapat nating minamahal at hindi sinasaktan. At ang pagiging ignorante sa batas ay may tuturing din na isang kasalanan. Dahil bilang tao, tayo ang mas nakakaalam at dapat rumisponde sa mga hayop, alaga man natin ito o hindi. Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together. Sunday 25. Viral ngayon sa social media ang isang German national dahil po sa kanyang diskarte na pagbebenta ng empanada dyan sa lungsod ng Pasig. Kinikilala siya ngayon bilang si Tatay Empanada. Ngunit, ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang pagtitinda dito sa Pilipinas? Narito po at inyong panuurin. Umani ng samot-saring reaksyon ang online post na ito ng vlogger na si Carrie. Ang kanya kasing pakay, matulungan at makilalang foreigner na kanyang nakitang nagtitinda ng empanada sa kalye ng San Joaquin sa lungsod ng Pasig. At dahil sa post na ito, nakilala natin ang empanada vendor bilang si Marco Stampe na pinansagang Tatay Empanada. Nakilala ko po siya nung habang naglalakad po ako dun sa kahabaan po sa San Joaquin sa Pasig na kung saan po siya nagtitinda po ng empanada sa tirik na araw. Para kay Carrie, may malalim na dahilan ang pagsusumikap ni Marco dito sa Pilipinas. Hindi naman po ako totally gutom po noong that time. Parang gusto ko lang po talaga matikman yung empanada niya. And actually, gusto ko din yung malaman yung story niya, bakit siya nagtitinda. Ang pagkakilala ni Carrie kay Marco, hindi lamang nagbigay ng oportunidad sa dayuhan, ngunit naging malaki rin itong biyaya sa kanya. Kaya pinituan po siya. Kasi hindi naman po talaga ako totally nakilala sa TikTok. Like, wala po talaga akong followers noong that time. Then, nung in-upload ko po siya, hindi ko po in-expect na umabot na almost 3.1 million views. Baka ngayon siguro 5 million na ata, hindi ko sure. Then, ayun na, talagang iba yung power of social media. Masarap po talagang tumulong sa kapwa natin. At syempre, ang pagtulong po ay hindi kailangan na may kapalit or what. Talagang kusang loob mo yan. Kaya hanggang ngayon gusto ko pa din po siyang tulungan na kahit medyo nakikita ko naman na kaya niya naman na po at nakikita ko na may improvement na talaga sa life niya. Tinutulungan ko pa din siya, like ngayon kami na pinagpo-produce ng empanada niya. Kasi gusto ko pa din like makita na talagang totally na maging stable pa siya lahat. Agad naming tinunto ng tinutuluyan ni Marco. Sa kwartong ito, nangungupahan ang 54 na taong gulang na German national. Maliit man, itinuturing ito ni Marco na kanyang tahanan sa halos 8 taon niyang paninirahan dito. My name is Marco Strampe. I'm a native German. I live here in Metro Manila since more than 8 years. My wife was the reason that I came here in 2015 to marrying her. The plan was after the marriage to go back because it was only a holiday for me. But
They couldn't find my ticket in the airport. Even it was booked online. It has to be there. Nobody could find the ticket, even not the airport staff, and even not my travel agency, and so it was delayed. Dahil sa nawalang tiket at ilang pa niyang mga dokumento, hindi na nakabalik pang muli si Marco sa Germany. Bagamat sa simula'y naging maayos pang lahat, makalipas ang ilang taon, namuhay na lamang siyang mag-isa. I went also to the embassy, but they could not help me either. They said only, we are not the bank. Try to ask someone else, something like that. Then, as I saw that from my part, and my relatives and friends in Germany, they could not help me, I started to asking the family of my wife, and they could not help either. At para may taguyod ang kanyang sarili, kumuha siya ng mga artworks na maaari niyang maibenta. Ngunit dahil hindi ganong kabilis ang kita rito, nag-isip pa siya ng iba pa niyang pwedeng pagkakitaan. Since I've been stuck here, and I even didn't have the money for the resident visa, so we're not allowed to work here without that, because it would be illegal, you know. And to avoiding problems with the government or with the police or something like that, I started to make art craft, which I can use to sell. Small business. Almost 2 years I had a business partner. He lives here in that street also. Also a foreigner, black guy. He invited me to try to sell that, so that I have a better income, probably, because selling art craft is very difficult. And food is easier to sell. It took a while to get familiar with that, and with the time it's getting better and better and better. And then once a day, Carrie met me. She posted me on TikTok and somewhere else in the social media, and then I been going viral. At matapos na mag-viral ang video ni Carrie, mas dumami ang nais na respondihan si Marco. Magkatuwang din nilang sinubukan na ibenta ang tinda nilang empanada online. I start my work at 9. There on the sales place, I have 4 or 5 different sales places where I can go, and I have a good sales resonance there, and 50, 60 empanada per day. This is not so bad. And since a while we use also cookies. We have butter cookies, they're big like that. Yesterday I was with Carrie on TikTok Live presenting empanada and cookies, and we had requests for empanada and cookies. Bohol, Mindanao, Samar. Not for empanada, but we can ship cookies. With the empanada, Metro Manila, NCR only. So, Cavite, Bulacan, Batangas, Pampangas. I'm already using the opportunities I have, even if it's a small chance to survive, but I use it. And this is not living on the street. I avoided to live on the street. I avoided to beg. So, I do not have to do that. Ang sitwasyong ito ni Marco agad nating isinangguni sa Bureau of Immigration. At dito natin nakumpirma sa kawanihan na masusi nilang binabantayan at sinisigurong sumusunod sa batas ng Pilipinas ang mga katulad ni Marco. Ang Bureau of Immigration po ay sinisigurado na yung mga foreign nationals na pumapasok at lumalabas ng bansa, pati po yung mga nandito po sa loob ay nagko-comply sa mga batas po ng Pilipinas. Isang foreign national po ay kailangan properly documented at all times. Ano po ba ang ibig sabihin ng properly documented? Unang-una, meron po siyang valid travel document. So ito po ay maaaring pasaporte or travel document na inisyo po sa kanya ng kanyang bansa. At kailangan po updated ang kanyang visa na tugma sa kanyang ginagawa dito sa Pilipinas. Kung siya po ay turista, kailangan updated po ang kanyang tourist visa. Kung siya naman po ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas, kailangan mayroon siyang appropriate na working visa na valid po habang nandito siya. Meron po tayong at least 3,000 deportees po noong nakaraang taon
marami-rami po tayong naaaresto, iba't iba pong nationalities, and iba-iba po yung reasons ng kanila pong mga hindi pagsunod sa batas ng Pilipinas, sa Philippine Immigration Act of 1940. Ang madalas pong nagiging problema ay overstaying, as well as yun po mga nagtatrabaho ng walang tamang visa or permit. Sa kaso ng German national na si Marco, kinakailangan niyang bumisita sa kanyang embahada dito sa Pilipinas at saka magtungo sa Bureau of Immigration para mag-file ng karampatang visa na naaayon sa kanyang pananatili sa bansa. Dalawang bagay po ang kailangang asikasuhin muna nitong foreign national na ito upang maayos niya ang kanyang records dito po sa Pilipinas. Una po sa lahat, kailangan ng updated travel document at yan po ay maibibigay ng kanyang embassy or consulate na pinakamalapit po sa kanya. With a valid document po, maaari na po siyang mag-update ng kanyang stay at kumuha po ng appropriate visa kung ano po yung nararapat sa kanyang ginagawa dito sa Pilipinas. Kung siya po ay nagtatrabaho, kailangan niyang kumuha ng working visa. If nag-aaral po, pwede po student visa. If retired po dito, merong retirees visa. There are also other visas naman po for permanent residents here in the Philippines. Like kung married po siya sa isang Pilipina, maaari po siyang kumuha ng 13A, meaning the visa married to a Filipina. And there are also other residence visas na maaari po niyang i-explore depending kung ano po yung rason niya ng pananatili po sa Pilipinas. Ginawa na nating mas madali ang pag-a-apply po sa kanila. Streamline na po yung mga process. Actually, we are transitioning already to online visa applications. Yung tourist visa applications po natin, meron na pong online option. Kaya madali na po for foreign nationals who wish to stay longer here to apply for the updating of their visa. Sa ngayon, matapos mapanood ng marami nating mga kababayan ang sitwasyon ni Marco, may ilang nagpahayag na ng tulong sa kanya, hindi lamang para madagdagan ang kanyang kita, ngunit maging ang pagsasaayos ng kanyang mga dokumento. Basically humble, but maybe it's too bold. Financially, you can help me anytime. Anytime. I'm not the great one who's spending money like that or just for giving away or something like that. No, I have my plans for investment, what I have to buy. Marangal na naghahanap buhay at buo ang pagnanais na manatili sa ating bansa. Iyan ang naging buhay ni Marco dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, kinakailangan pa rin niyang sundin ang itinakda ng ating batas. Nang sa gayon, maayos siyang makapamuhay dito kahit bilang isang dayuhan. At ang programa ay kabilang sa re-responde sa sitwasyon ni Marco hanggang maging ganap na legal ang pananatili niya sa ating bansa. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Isang panibagong certified e-responder ang ating nakilala kung saan nagsimula sila bilang special education school, ilang dekada na ang nakakalipas. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas tumindi ang pagmamahal nila sa mga batang may special needs. Kaya nagsisilbi na rin silang tahanan sa estudyante nilang tila inaabandonano ng kanilang pamilya. Sino sila? Narito at atin po silang kilalanin. I'm Evelyn Mendoza Tan. They usually call me Teacher Evelyn. And I founded the school with my best friend in 1982, about 41 years ago. I graduated psychology and education. Mayroon akong best friend, si Lorna. When we had already our 2 babies, ganyan, yung na-practice na namin yung aming specialization, we decided to put up our own services. And then parang may kulang kasi yung eskwelahan namin, tinuruan kami ng pagka ikaw ay
lumaki na, ganyan, paano kayo makakapagbigay? How do you serve your community? So parang nung nagkita kami dito, parang ang special education was mostly for the rich. So what we did was, we promised that all our monies, we put the 25% for scholars. Kaya lang naging problema, ang daming nangangailangan ng education. So about right now, 40% of the children here are in various grants from us, not from outside. Wala kaming pinagkukuhanan ng aming mga pera, except for the rich that pay, the poor ones are helped. Kung babalikan ang nakaraan, bukod sa mahal ang special education noon, kulang din ang suporta ng pamahalaan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Kasi sila nga yung walang masyado ng gobyerno at that time. At saka sila lang yung walang quality education na affordable. So binaba namin yung mga fees namin, maski na yung mas mayayaman. And we try to really accommodate as much as we can. Bagamat mas tanggap na ang mga special children ngayon, hindi pa rin umano nawawala ang stigma sa mga ito. Ang nakikita ko lang, takot pa din. Kasi ang hirap tanggapin eh. Hindi mo naman kasi maitatanggal lahat ng negative behavior nila. So, syempre, mas freer na ang society. They bring them around. But mostly nakikita ko sa mga is they stay away. Kasi takot sila na baka mahablot sila, ganyan, o baka kunin yung pagkain nila. So, there's still a lot of educating to do. On our side, paano namin sila maihohon na acceptable na yung behavior nila? Mostly it's because people don't know how to behave with them, di ba? Yun ang problem eh. It's not that they do not like them, pero hindi nila ma-predict kung ano yung behavior ng bata. Meron silang iba't ibang programa para maturuang mabuti ang kanilang mga estudyante. So we have the regular academics. No? So believe namin yun na the child should have a cognitive training because it gives a discipline of thinking. Very important yun. So very much emphasis doon sa reading, writing, and math. After a while, they're taught how to use money, how to plan for the money, ganyan, para management of money. We also have the physical that we saw downstairs. The children are brought from babyhood, infancy, of crawling, creeping, because like in our discipline, when you skip one stage, the child will have problems in talking, in learning, and in socialization. And then gusto din namin na meron kami, every day we spend at least 30 minutes a day in the morning to exercise. Yung patting, yung breathing, yung running, lahat-lahat. Calisthenics is all put into the curriculum. And then, of course, the requirement of at least 2-kilometer walk. It's such a small place. So somehow we have to make little islands na pwede nilang malakaran. Give them up to 30 minutes to 1 hour of walking the whole day for the brain development. So there's the emotional, which is the everyday thing na what is not accepted and what is acceptable behavior. They must learn that one. Kasi sanay sila sa, they get their weight around na, basta ipupush ka na lang, kuha na nila yung gusto nila. And then there is the social, very, very important ang social sa kanila. You'd think that they're autistics and they don't need people, but actually, they just don't know how to interact. They just don't know how to express themselves. So, ayan, with little words like thank you, hello, a smile. The teachers, they learn like telling stories, they learn to laugh. So, the teacher should be socialized also with them. Hindi siya yung basta teacher lang, magtuturo lang. Parang may connection. Communication is very, very important kasi nga sa mga autistic po, wala silang sense of communication, wala silang socialization, wala silang emotional content. They don't understand emotions. So lahat yun po, ipinapractice sa everyday. Ayon pa kay Teacher Evelyn, may pagkakataon na nagkakanlong na rin sila ng mga batang tila inabandona na ng kanilang mga pamilya. Ang example is like, dinala siya ng pera at may pera sila at that time. Tapos bigla na lang, wala nang job yung father. I cannot deny them education, right? So, yun, patulong-tulong, pababa yung tuition hanggang sa, they have not come back na for about 8 years, 5 years, ganyan. So, we're taking care of them na lang. And then, meron pang isang case na yung mag-asawa, yung grandma ang nag-sustain. The grandma died,
naghiwala yung mag-asawa, wala na silang source of income. So basta, hindi lang namin siya nadinig. So, the child is with us. Hindi ko alam kung abandoned ang tatawag mo doon eh. Hindi na lang siniputan. Pero, we're not closing our doors. Like, they might come back when they're okay, right? So, about 4 of them. We still call them up. We still send what's happening in school para alam nila na yung bata ay andi dyan. Sumasagot po sila? Hindi. Paano niyo po sinasabi sa kanila na parang yung parents niyo wala? No, we don't. Wala po talaga. Unless they really question you na, bakit wala si mami, ganyan. Pero usually, they don't have naman the speech for that. Ang ating certified e-responder naman na si Jane ng Project Speed Mom, nabago ang buhay dahil sa Child's World. Actually, dito nagsimula yung luha ko ng Berite. Naghahanap kasi ako ng private school na regular, natatanggap kay Tom. Nga lang, challenge yun kasi buntis ako kay Juliana. Tapos, aakit ako sa iba't ibang private na Tapos, nung time na yon, wala pa kaming acceptance. Sa totoo lang, may maririnig kang hindi magandang salita na ang sasabihin bakit ganyan kalikot yung anak mo? Grabe naman. Hindi ko tatanggapin yan dito. May ganon Hanggang sa umabot ako dun sa school ng asawa ko, nakilala ko dun yung guidance counselor. Sabi niya sa akin, Jane, meron pinapasukan ng anak ko. Parehas kasi kaming may SPED na anak. Gusto mo dun kayo. Ito na yun. Kaya tuwang-tuwa ako, nakita ko siya, naramdaman ko kagad yung pagmamahal ni Teach. Kaya sabi ko, grabe. Sabi ko, may ganito palang school. Yung kaya nila i-manage si Tom. Tapos ang laki-laki ng pagbabago niya. As in, hindi na siya yung Thomas na nauna ko na hinihila. Nagkasakit ako, di ba? Kwento ko yun sa inyo, nagkasakit ako sa kamay. Hindi na ganun. Kaya sobrang mahal na mahal ko tong school. Kasi para sa akin, siya yung talagang naggabay sa akin. Kaya rin nabuo ang Project Speed Mom dahil kay teacher. Ang teacher naman na si Joanne na nagtuturo sa pasilidad sa loob ng 20 taon, itinuturing ng pamilya ang The Child's World. Iba ang Child's World po. Actually, Child's World is my second family. Parang pag nandito ka, lahat ng problems mo, lahat ng wino-worry mo, nawawala. Gawa ng mga bata. Ano po ako, elementary preschool teacher. So sa morning, ako po yung teacher ng mga regular kids. Afternoon, ako po na nasa livelihood ng mga SPED. Yung mga higher level, madali Mas gusto nilang mag-handicrafts, mag-arts, yung mga ganon. Compared dun sa mga lower level. Yung mga lower level, yun ang mahirap kasi hirap yung mga fine motor skills sila. So, kailangan talaga i-hand over hand sila. Pero yung mga big ones po namin, itong mga higher level, sila yung talagang tutok kong gumawa. Minsan, hinahanap-hanapan nila yan, Teacher, let's go, handicrafts po tayo. Kahit hindi nila time, gusto nila may ginagawa. Bagamat hindi naging madali sa simula, ang makitang natututo mga bata ang nagbibigay inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. At first, parang kailangan mo ng mahabang pasensya. Ngayon kasi tumagal na ako dito, nakilala ko na sila, alam mo na yung mga ups and downs sila, o bakit sila nagtatantrums. Nung una kasi parang frustrating, parang 1 month ko nang tinuturo to, bakit di pa nila nakukuha? Ngayon, maintindihan mo, bakit ganon? Pero yun, tiyaga lang talaga. Malaki ring fulfillment sa amin pag nakita mo kahit konting, nakakabasa na siya, nakakakain na siya, nakakagawa na siya ng sarili niya. Yung parang, ang galing, parang with all the time, yung hardship, yung pasensya, parang, nagawa niya na, na-improve niya na, na-develop na siya. At hindi pa rito tumigil ang The Child's World dahil nagkaroon din sila ng isang theater play na Sabay Bayan na kung saan ang bida ay ang kanilang mismong mga estudyante. This is an original story really made by the director and then by myself, yung aking ideas din, and then written by somebody, a playwright. And it was so beautiful
That even the songs were done by Barbie Dumlao, who has her own way of music. Ang galing. Lahat po yung 70 children dito, sila po ang gumanap dito. Wala po mga actors, actresses. Umagang kay ganda, sariwa ang pag-asa. Dahil nandito ka at nandito ako, sama-sama tayo sa baybayan. And like, we were invited by the Courier Center sometime after our show. It was so well accepted, no? Tuwan-tuwa sila. I don't know what the effect of this one is. That when they come out, you really just cry. I don't know if it is the purity of the children. I don't know if it's the purity of the emotion that has that effect on the people that watch them. So we were even being encouraged to put it up again soon when the Cultural Center is done. To the parents, give them a chance. Don't give up. They may not be like us. They may express things differently from us. Pero when we get to know them, parang yung accepting them, you can never really predict the extent of what they can give back. Ang bawat nila lang meron dahilan kung ba't siya ginawa. Bigyan natin sila ng opportunity to be able to be themselves. Kaiba sa atin, pero baka din yung pagkaiba niya ang magpapalago sa atin tsaka sa kanya. Bawat tao ay may espesyal na gampanin sa mundo. Meron mang espesyal na pangangailangan ng iba. Hindi ito nangangahulugan na mas angat tayo sa kanila. Kailangan lang natin silang bigyan ng atensyon at pangangalaga para mas maging makabuluhan ang kanilang buhay. Kami ang The Child's World Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Alex Santos at ito pong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang